Juan 12:49. Ito po ang sinasabi sa talatang ito. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Okay na? Maliwanag ho ba? Walang sariling utos si Kristo kung anong idikta sa kanyang Ama. Yun ang kanyang sinasabi sa lahat ng mga tao. Maliwanag ang Mateo 5:17 hanggang 19 na hindi nagpunta dito si Kristo upang sirain ang kautusan ni ang mga propeta. Ang sabi dito sa Hebro, Kapitulo 10, ang talatang 28, ang magpawalang bisa sa kautusan ni Moises, maging 2 o 3 saksi, mamamatay ng walang awa. Brother Soriano, ikaw ba? Pinawawalang bisa mo ba ang kautusan ni Moises? Oo o hindi? Yan. Ako sasagot naman ngayon ako, kapatid. Mabuti naman itong ganito, palitan ng no? Ang magpawalang bisa sa kautusan ni Moises sa harap ng 2 o 3 saksi, mamamatay na walang awa. Yun ang nasa 10:28 ng Hebreo. Tuloy natin sa 29. Gaano kayang higpit ng parusa? Sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos. Itong salita, pag kukompare, kino-compare ni Pablo sa panahon kasi nung una, ang magpawalang halaga sa panahon ni Moises, mamamatay na walang pagsala sa 2 saksi at 3. Gaano ba kahigpit ang parusa pag yuyurakan mo naman yung anak ng Diyos? So, hindi na tayo ngayon nasa kautusan ni Moises. Nasa kautusan na tayo ng anak ng Diyos na si Kristo. Yun ang ibig sabihin dyan sa talatang binasa mo. Huwag mong pagsamahin yung panahon ni Moises at saka panahon ni Kristo. Magkaibang panahon yon, kapatid. Ngayon, dun sa sinasabi mo na hindi sinira ni Kristo ang kautusan at propeta, tama yung nasa sitas. Pero yung pakahulugan mo ang mali, kapatid. Pakinggan mo, ha? Kaya makinig ka siguro, kapatid. Ba't napakarami yatang nagdidikta sa'yo? Tayong dalawa lang magkausap. Para wag kang maguluhan, wag mo nang pagdiktahin yung miyembro mo, no? Eto, masasabi ko sa'yo. Yung sinasabi mo na si Kristo na parito, hindi para sirain ang kautusan o ang propeta, tama yun eh. Tama yun. Hindi siya naparito para sirain ang kautusan at propeta. Alin bang kautusan yun? Yung ba yung ikapo? Yung ba ikapo? Ang hindi sisirain ni Kristo? Yung ba ang kanyang kautusan hindi sisirain? Alin kautusan ang hindi niya sisirain? Pakinggan natin si Juan, sa 5:17 ng Juan. Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Si Kristo pala, sinira niya yung pangingili ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat. Pati mga apostol nga, hindi nangili ng Sabat eh. 12:1 ng Mateo. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo. At nangagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Fariseo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat." Maliwanag na si Kristo at mga apostol, hindi sila sumusunod doon sa Sabat ng mga Hudyo. Hindi sila sumusunod sa utos na yon ni Moises na binigay ng Diyos sa Horeb na ipangingilin yung Sabat, magpapahinga sa trabaho. Sila naglalakad sa araw ng Sabat, nung magutom, nagsikain. Pinupuna nga sila ng mga tagapagtanggol ng kautusan ni Moises eh. Yung mga eskribas at pariseo eh. Gumagawa kayo ng mga alagad mo nang hindi marapat sa araw ng Sabat, sabi ng mga eskribas at pariseo. Kasi hindi nga sinunod ni Kristo yung batas ukol sa pangingili ng Sabat. Ngayon, alin yung kautusan na hindi sisirain ni Kristo? Yung ba yung 10 utos? Kapatid, makinig ka. Ngayon mo lang siguro ito maririnig. Pakinggan mo mabuti. Hindi yung 10 utos at hindi yung pag-iikapo ang sinasabi ni Kristo na hindi niya sisirain kautusan. Merong kautusan na hindi siya sisirain. Hindi yun yung 10 utos at hindi yun yung batas ni Moises. Bakit? Basahin natin ang unang Timoteo 1:8 at 9.
Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Yung palang kautusan, hindi pala ginawa yun para sa taong matuwid. Hindi pala para kay Kristo yun eh. Ulitin mo nga, Sis Luz. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao. Yan, yung palang kautusan ni Moises, yun pala para sa mga masasama, para sa mga pumapatay ng tatay, pumapatay ng nanay. Hindi pala yun ginawa para sa taong matuwid. Eh si Kristo naman, hindi naman para sa kanya yung 10 utos eh. Hindi rin naman para sa kanya yung 10 eh. Para ipaliwanag mo na si Kristo hindi sinira yung kautusan, eh pinapatulog mo ang kautusan na hindi niya sinira yung 10 utos. Mali ka dyan, kapatid. Nagkakamali ka. Kasi yung 10 utos, hindi para sa taong matuwid yun, hindi para kay Kristo yon. Para yon sa mga manlalabag, sa mga pumapatay, para sa mga nagnanakaw, para sa mga lapastangan sa magulang. Doon nakaukol yung mga kautusan. Kung merong kautusan si Kristong sinasabi na hindi niya sinira, may kautusan para sa kanya ang Diyos. Para sa kanya lang partikular. Basahin natin ang Gisang Ebreo. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yan, may kautusan ng Diyos para kay Kristo. Naparito ako sa balumbon ng aklat, nasusulat tungkol sa akin, para sa Kanya. Nakasulat yun sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga awit at saka sa mga propeta. May mga gagampanan si Kristo sa mga kasulatan, sa awit, sa propeta at saka sa kautusan ni Moises. Basahin natin sa 24:44 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Ayon, dapat matupad lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Kaya nga si Kristo tinuli ng 8 araw eh. Kasi nakasama sa batas yun eh, na ang lalaking Israelita, panganay, tutuliin ng 8 araw. Kaya siya inihandog sa templo pagkatapos na siya'y matuli. Naganap lahat sa kanya yung mga sinasabi ng kautusan ni Moises at saka sa mga propeta at saka sa mga awit. Pati sa awit may nakasulat kay Kristo eh. Naganap niya lahat yon. Yun ang sinasabi niyang hindi niya sisirain ang mga bagay na nasusulat tungkol sa kanya sa aklat ng awit, sa mga propeta at saka sa kautusan ni Moises. Yun ang hindi niya sisirain. Pero yung Sabat, sinira niya eh. Kasi hindi naman para sa taong matuwid. Lahat ng mga kautusang sinasabi, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Sabi ni Pablo, ang kautusan hindi ginawa para sa taong matuwid. Hindi ginawa ang kautusan para kay Kristo. Yung kautusang 10 utos para sa taong makasalanan yan. Para sa taong mga kasalanan sa Israel nung una. Yung mga batas ni Moises, para sa taong makasalanan yan. Lahat ng batas ni Moises. Ngayon, si Kristo, kung meron man siyang kautusang susundin, may kautusang nauukol para sa Kanya lang. Sa Kanya lang. Exclusively for Him. Sa kautusan ni Moises, sa mga awit, at saka sa mga propeta. Pero para pasundin mo si Kristo sa 10 utos at sa 10, maling pakahulugan sa Biblia yon, kapatid.